Yo, what's up mga boss sa mga mapagmahal, Boss Benok TV. So, nandito na naman tayo sa isang reaction video na gagawin na naman natin. Samahan nyo ko mga boss amo. Yan. Ang reaction video natin ngayon, isa sa ating mga kaibigan, ito't isa sa ating mga nakakasama. Minsan sa mukbang, sa cookbang natin. Yan. Kundi ay si Manila Horror. Si Manila Horror ang i-reaction video natin. Actually, nag-request ako sa kanya na, boss, sorry, reaction video ko yung ganitong video mo kasi napakalupit ng ginawa mo rito. Actually, nakapunta na rin kami rito sa morgue sa Pampanga. So, siya rin nagsabi sa akin na puntahan namin to. Pero sabi niya, mas maganda kung matutulungan kami ni Ma'am El. So, ngayon, kaya kinonta ko si Ma'am El. Like, Ma'am El, kilala niyo daw po yung caretaker dun sa Pampanga. So, sabi ni Ma'am El, tatawagan ko na lang. So, yun. Shoutout sa iyo, Ma'am El. Maraming salamat sa iyo, Ma'am El. So, ito mga boss mo, huwag na natin patagalin pa to. Walang niya mo. Talagang napakaangas kasi ng ginawa niya na Boss Harry dito eh. So, tara! Let's do this! Whoop, whoop, whoop! At exit pala. Shira and World War II. Kung ano, intro pa lang, alam mo na. Manila Horror. Ngunit pagkatapos sa mga pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991, nasira ang mga iba pang magagandang bahay at gusali at tatabunan na ng lahar. Pumunta kami doon para ikutin ang isa sa pinakamatandang punerarya sa lugar na itinayo pa noong dekada 80. Pagmamayari ito ng isa sa mga kilalang pamilya sa lugar. Halos lahat ng nakatira sa San Fernando at Angeles ay dito na imbalsamo o pinaglamayan ng kanilang pamilya. Ngunit noong 2018, ito ay hindi na ginamit dahil ang pamilya nagmamay-ari nito ay hindi na kayang pangalagaan ng gusali. Maraming na rin silang ari-arian at karamihan sa mga anak ay nanirahan na sa ibang bansa. Unti-unti na din napabayaan ang lugar hanggang sa tuluyan ng ito isara. Samahan nyo kami ikutin at Shoutout pala sa Ska headphone yan. Binila na ako ng asawa ko ng pang Exa pala, Exa. Yan, ginagamit ko rin ito sa work niya. Work from home kasi siya. Ginagamit ko rin siya pang reaction video. Actually, mahal to. It's 1.7. Kaya quality. Ito kasi, mumurahin ko lang ito nabili. Sira na agad. Hindi siya sira, pero garalgal na siya. So, dito na tayo kay Exa. Shoutout Exa! investigahan ang abandonadong morgue dito sa Pampanga. Ganito pala ang itsura ng morgue pag hindi na nagpa-function. Galing talaga? Yung kabaho. Eto, dyan sila nag-iimbalsa mo. Ang creepy oh. Ano yun? Ha? Umayos na rito, hindi ka namin kailangan, hindi ka namin pinapawag. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, si Shaman Tope yun. Shoutout sa'yo, Sir Shaman Tope. Sana makasama na kita balang araw. Pero hindi sa horror. Takot ako. Sa mukbang. Yan. Okay, nandito na kami ngayon sa abandoned morgue. So pagpasok mo mula sa unan, pasensya na kung may maririnig yung mga tricycle kasi medyo maaga pa. Parang mga 11:10 pa lang, no? So pagpasok mo itong kwarto, agad yung makikita mo. Silipin natin muna. Pagpasok namin ng gusali, napansin agad namin ang disenyo nito. Tila tumigil ang oras at naiwan ito sa panahon ng dekada 90. So etong kwarto na to, burulan siya. Lawak. Ang mga lumang disenyo ng sahig, kisame, hagdan at chandelier ay parang nauso pa noong 90s. Totoo nga yung sabi ng caretaker, hindi pa nila tinatanggal. So, dito sa baba, wala na naiwan. Tapos may CR dun sa dulo.
Nakakatakot yung nakatakot yung style ng CR. Alam mo bakit? Kasi ganito. Pang pulinarya talaga, yung ganyang kulay, oh. Oo, marmol style. Pero marmol ata yan. Pero nandito pa, kompleto pa siya. Wait lang. Na masikip lang. Oo, marmol yan kasi nung pinasok ko rin yan. Oo, marmol yan. Pinasok ko rin yan eh. Yung mga kisame sira na rin. Ayan. Lalaglag na rin. So bago umakyat na hagdan, dito may CR sa dulo. Pasilip ko sa inyo, pero saglit lang. Ayan. Uy! Tapos Nakuha ko tubig dyan. part pa rin to, sa baba pa rin to. So ayun yung entrance. Ito, entrance na to, yung yero na yan, entrance na yan palabas. CR pa rin. Tingnan ko nga kung bukas. Doon ako tumae. Sarado na siya, guys. Okay, tara. Akyat tayo. Second Okay. floor. Pag-akyat ko ng hagdan, nakaramdam ako ng kaba na parang bang may nag-aantay sa amin na hindi nakikita. Katukta. Tong galing na ni Boss Arim sa sa voice over. Buti na-apply niya yung mga naturo ko sa kanya. Pati mga video roll. Ako nagturo sa kanya yan eh. Buti na, galing nila. Magaling madali silang maturuan. Hindi sila yung mahirap. Hindi katulad ni Boy P tsaka ni Kagaut. Hirap na akong turuan yung dalawa. Ito, galing nila oh. Galing nga ako. Mga Shoutout Manila Horror. Boy P at Kagaut. Yung Boss Rino, shoutout. Reaction natin. Tayo. Baka may... Kumatok ka pa ah. Ito Uy, may yung kumatok bulan sa'yo dyan. daw. So pasok tayo sa unang kwarto sa kanan. Sa laki ng gusali, napansin namin na maraming kwarto para sa lamayan. Ang lawak pala. Pwede magsabay-sabay ang lamay hanggang 4 o 5 pamilya. At may maliit na stage pa kung saan binuburo ang patay. Po, tabi-tabi po. Siguro dyan nilalagay yung mga patay. Kakaiba yung structure nung neto. Yung spot. Para kompleto na din ang punerarya dahil may mga CR, kitchen sink at mga kwarto na pahingahan para sa mga pamilya. Pasok tayo. Buo pa. Okay. Nabahan ako dun May naglalakad ako Nalaglag na rin yung kisame. So ito yung mga aparador nandito pa. Pasok tayo sa Uy. Basag na yung mga nag-aangatan na rin yung mga tiles oh. Sobrang old school yung design oh. Sabi ng caretaker, may madalas daw siya makita dito, hindi siya umakyat dito pag hindi siya lasing. Sa akin caretaker guys, dati siya ngayon nag-iimbalsa mo. So, ihanapin daw namin 40 years na siya nag-iimbalsa. Oh, 40 years na siya nag-iimbalsa. Sabi niya, tinuro niya pa sa amin, meron daw dito spot kung saan nilalagay yung mga patay pag wala nagki-claim. So, tingnan nyo. Talaga? Hindi ko alam Guys, yun ah. dito daw sa hagdan nilalagay yung mga patay na wala nagki-claim. Nakakabahan ako. Mga aparador, buo pa pero parang nabubulok na rin. Wow! Parang malalaglag na eh. Parang private area din to para sa mayayaman na nakaburol. No? Sa bandang kanan, may nakita kaming kwarto na parang kakaiba dahil may mga cabinet ito at sticker na para bang may tumira dito. Siguro pwede kayo nakita ko yan. mag-overnight. Sobrang komportable dito kung pagod yung family nyo. Ayoko mag-overnight dyan. Isikasuhin yung mga pat or lamay. Ito, buo pa oh. Tapos, meron pang kwarto dito. Proceed tayo, tignan natin. May cabinet kayo. Tapos, Galing ng background sounds. okay, nandito yung poste ng building. Hindi ko mag-gets. Ba't may first time ko makakita ng ng burulan na may cabinet. May mga cabinet.
Ayun guys, oh, sira-sira na. Pag eto sumara, wala na. Tatakbo ako talaga. Wala akong narinig na parang kalabog or anything. Pero parang may kada pasok mo ng kwarto dito sa second floor. Parang may nakamasid. Tatry ko itong sarado. Oh! May ano? Uy! Paano to? Secret cabinet ba to? Guys, Bago, di ko matigas yung nakita pinto yan. May bara, ayan oh. Stock room. O, stock. Para siyang Mga tela. Gano'n. Pero ang hirap huminga. Siguro dahil sobrang sobrang liit niya lang. Ayan yung itsura papunta sa labas. Kinakabahan lang ako kasi Hindi ko alam yun. first time ko sa Hindi ko nakita morgue. yun. Hindi ko alam na ganito pala ang itsura ng morgue pag hindi na nagpa-function. So tara, unang kwarto pa lang to pasukin na natin yung pangalawang kwarto sa dalawang kwarto kasi nasa kaliwa. Paglabas mo dito, ito yung labas. Siguro dyan sila nag-yosi. Ang nasusunog. Seryoso. Mag-explore lang po, tabi-tabi po. Dito, super Ewan ko pero masama kapag may sunog. Mga para siyang bad omen yun. empty na siya. Pero may pa, CR. Dalawa CR ba to? Storage ba to? Stock- Guys, may nakita stock akong room lumang storage. kalendaryo. 2008. 2008. Mga ilang taon na. Tingnan mo. Hindi ako marunong magbilang pero 18 years. Tagal na. CR. Ito CR niya. Gusto kong makita dito kung saan iniiga yung patay. Yung stainless steel. Kung saan ginagawa ni Kuya yung pag-iimbalsa mo. Sana nandito pa. Paglabas namin guys, ito hagdan. Dito kami galing. Ito yung hagdan. Ito isang kwarto na may dalawang kwarto sa loob. Actually malinis siya, parang well-maintained ng caretaker. Guys, so malinis ng sahig. For sure. Dito sa area na ito, dito nila nilalatag yung kabaong. Sandito yung mga nakikipaglamay. Kwarto ulit. Feeling ko dito yung pahingahan ng mga... Kasi may aircon Feeling ko dito yung pahingahan ng family. Okay yung first time ko makakita ng gantong kalaking funeral service. Tapos may tagus siya, isa pang pinto papunta sa kabilang kwarto. Tapos may mga tae rin ng panikina. Naririnig ko yung tagas ng tubig sa baba sa sobrang tahimik. Yung sa CR na pinakita ko sa inyo kanina. Okay, so guys, dito sa kwarto na to, may CR din sa dulo. Pag headphone or headset. Ang old school kasi nga, marmol. Ewan ko, nakakatakot yung gantong klaseng CR. Hindi ko alam bakit. Sobrang old school. Parang lakas maka-80s, no? So, pupunta na. Nakinakaban ako. Punta natin yung baba. Kung saan daw ini-stock yung mga patay pag walang nagke-claim. Shit! Tara, baba tayo. Sa parting ito, bumaba na kami para tignan kung anong meron sa ilalim. Lagi may may lock, may gate tayo, Tingnan natin. Buksan ba natin to? Ay, nabubuksan siya. Pwede ka. Likod ni Mariso. Anong creepy. Nagulat ako dahil nandito pa nakapark ang karo na ginagamit pag ililibing na ang patay. Karo! Ito kinakarga yung mga patay, Nandito pa yung mga karo, Shit. Dumiretso pa kami para tignan at hanapin kung saan iniimbalsa mo ang katawan. Habang papalapit kami,
napansin namin na may naiwan pang malaking kabaong na nakatambak na tila hindi nagamit. Ito! What the... Teka. Guys, ito pala yung likod, ito pala yung gilid ng kotse. Tangina, ilawan yung ano, baliw. Tapos ang kwento sa akin ng caretaker, pag inotopsy yung patay, bahala na sila magbalik ng mga laman loob. Ito yung kabaong. Nagpasya akong lapitan ito at tignan para suriin. Kaysa dito, so lapit tayo sa kabaong. Trippy talaga. Nandito yung tornilyo. So, sa other side mo siya bubuksan. Nakabahan ako. Lock si Harry, tangina mo. Mabigat yan eh. Hindi ko rin mabuksan yan. Guys, first time ko magbubuhas ng kabaong no? Eto, dyan sila nag-iimbalsa mo. Dyan na din kinukuha yung mga na walang nagkiklaim. Katukin natin. Nahuga ka? What? Ang bigat! Oh. Guys, eto pa yung mga unan. Ang bigat pala ng takip nito. Ang bigat. Oh. Shit. Sakit pa lang yan. Paano pa kaya pag... Oo. Takip pa lang yan. Paano kung i-jump pa yung katawan ng pag... Tara. Feeling ko pinto nga yun no? Guys, pinto siguro yan. Sinimento lang. Oh. Tara, akyat tayo ulit. Okay, so balik kami dito sa lobby area ng second floor. Tara, check ko to. Check ko tong pinto na to kung ano meron. Oh, terrace lang pala siya. Akyat na tayo sa third floor. Oh, pag-akyat namin ng third floor, may nakita na din kaming mga vandal sa pader mula sa mga nag-trespass na kabataan noon. Tingnan natin kung ano meron. Kasi paparating ako guys. Tingnan niyo yung likod ni Maris sobrang dilim. Tingnan niyo. Diba? Feeling ko hindi ito natapos, hindi ito nagamit. Or ito yung area kung saan pwede tumambay yung mga magkakamag-anak na may patay sa baba. Nagtaka kami dahil kakaiba ang pagkakagawa ng third floor. May maliit na kwarto at maliit na pool. Para bang ginawa itong tirahan ng mga dating bantay ng gusali. Nakita ko guys. Pagpasok mo, ito yung tsura. Ano kaya ito dati? Tapos may mga kwarto rin doon. Feeling ko hindi natapos to. No? Parang hindi siya natapos. May mga ano pa, dito pa yung lumang carpet. And ayun, narinig ko. Nandito yung mga alaga nila na manok. Tapos may duyan na rin. Oo, may mga manok na. So, yun, tinatambayan din talaga to pag umaga or tanghali. Sobrang dilim, comment nyo ako. May nakikita kayo dito sa likod ko. Meron, black. Kasi feeling ko may nakasunod. Hindi ko alam Pero kung ano. nakita black. Pero feeling ko may nakasunod. Mahina sa sense ko guys. Wala akong third eye. Ang weird. Kasi pagpunta ko dito. Ito Weird naman sa talaga, left boy. side. Pag akyat mo dyan sa hagdan, may swimming pool. Ito, swimming pool siya. Tapos ano na rin, damo-damo na rin siya. Tapos tignan natin kung may kwarto kasi doon sa dulo. Try natin pasukin. Ito, yan. Ito yung pool area. Okay, may tubig pa. Nilagyan siguro ng ano. Ito yung sinasabi ni kuya na nilagyan niya ng heat. Pag naulan yan, nalalagyan yan. Ito? Pero ang weird kasi funeral ano siya.
Tapos may pool siya naisip nila. Tapos dito, may CR. Eto, iba yung kulay ng CR. Kulay blue. Sa Parang bandang modern na kanan dyan. na sulok, may nakita kami daanan na may hagdan pababa na hindi namin alam saan papunta. Pero sinubukan namin itong babain para makita kung ano pa ang nasa dulo nito. Babain natin, parang safe naman. Tingnan natin kung ano meron. Hindi namin alam kung saan papunta to. Saan dilim dito sa taas. Baka dito daw dinadala yung mga na wala nagkiklaim. May pinto doon na yun. Hindi siya napupuntahan kasi pag walang tapak ko. Pag tumatapak ako, yung mga lumot nadudurog. So wala pang pumupunta dito. Parang walang katapusan yung hagdan. Teka lang. Pasukin ko ba to? Try ko ano to. Ang ina mo, natatakot ako. Oh! Eto yung pinto sa second floor. Sara natin to. Kasi nakasara to eh. Tara ba tayo? Yung pinto sa second floor kanina. Yung dalawang kwarto. Yung may aircon. Alaga. Ano yan? Dead end na pala to. Ito yung ano, ito yung pinakita nyo, ito yung pinakita ko na room kanina. Teka lang, buksan na natin. Ang ina, pwede pala pumunta dyan. Hindi ako nakapunta dyan. Oo nga, parang parking lot pala siya. Okay. So guys, maghahanap kami ng spot kung saan kami pwede mag-investigate. Meron ako mga isasamang tao, siguro mga kilala nyo na to. Sila yung mga OG sa larangan ng paranormal. Kami wala kaming alam kasi bago pa lang naman kami. Hindi namin alam kung paano gagawin, pero i-invite namin sila dito para gawin to. Muli na kami umakyat at tinawag na namin ang aming mga kasama upang samahan kami sa aming investigation. Nagpasya kaming gawin ito sa tabi ng parking lot kung saan sila dati nag-iimbalsamo dahil halos lahat ng aking mga kasama ay nakaramdam ng bigat sa parting iyon. Andito kami sa Dami pala area nila sa dyan. morgue kung saan iniimbalsamo yung mga Kaya kita nyo yung mga tiles, dyan hinuhugasan yung mga dugo, dyan dinedrain. Ang gusto lang namin, onting evidence. Lagi kinakabahan ako. Ayan na. Pumapalo. Ayan na sila na. Sama yan na yan. Hindi pa kami nagsisimula. Pumapalo na yung mga EMF namin. Ay no. Pumapalo na sila. I-start ko na. Pag malakas yung boses ko, pagpasensyahan niyo na ha, kasi wala akong maririnig. Nakabahan ako. Siya. So guys, eto, nasa harapan ko sila. Nasa likod ko yung kabaong. Nandito sila lahat sa harapan ko. So, tatry namin kung ano makukuha ko. Hello po. May nagsalitang babae na parang oy. Nandito lang po ba kayo? Si Pwede Boss niyo pong Tabs pala to. patulungin yung mga EMF namin. Pwede niyo pong sabihin doon sa nakaupo, si Manila Horror. Kung Wala. Kung ano po gusto niyo sabihin. Wala pa rin boses. Pwede mo bang sabihin kung anong pangalan mo? Bakit? Babae ka ba? Lalaki? Kung nag-iisip ka naman yun. Hilo yung EMF sa likod niya. May nagsalitang lalaki, malaki boses. May babaeng paulit-ulit yung sinasabi niya pero hindi ko maintindihan. Teka lang ha. Pwede mo bang ginamit kung ano sinasabi mo? Dito. Saan? Nandito kami, sa loob.
paulit-ulit yung sinasabi niya, hindi ko maintindihan. Bata ka ba? Isang tono lang. Kinilabutan kami sa kwarto kung saan iniimbalsamo ang katawan dahil sabay-sabay umiilaw ang aming dalang EMF. Ang isa kong EMF ay dire-diretso ang tunog na sign na malakas ang nasasagap nitong magnetic field. Ano yung nasa likod niya? Yung babae. Anong pangalan ng babae? Yung kanina pa sunod na sunod dito sa aming lahat. Hindi. Dito ka ba nakatay? Ang ina, nakatakot. Andito. Oh, Sige, sabihin mo. Dito ka namatay? Oo, buti. bakit? Babae? Tanong mo bakit? Sumasagot niya eh. Huwag na kang pin. Oh? Oo, sumasagot. Maga siya oh. Ano? Ganun lang ganun. Tapos may isang lalaki, hindi ko na maintindihan eh. Ano, parang ano. Ano man ang tawag yun? Halinghing, umahalinghing. Pa, Ang napili ko, ano? ganda, nararamdaman mo na. Ganyan talaga yung ano, pag-i-eskas ka. Babae yun, babae. Sabi niya, oh. Kausap ko kanina. Ilan taon ka na? Ano sabi mo? 2? 1? 21 ka na? Ilan ba yung... Ilan sila dito? Anong pangalan mo? Oo. Oo, Pero pagka-oo niya, oo, parang ganun eh. kasama mo ba yung lalaki dito? Yung lalaki ba dito? Elemento. Kasama ka. Oo. Oo ka lang na oo. Oh. Parang robot na, parang, basta, Kasama part ka dito. bakit? Gag... Tang... Ang linaw eh. Siya lang talaga nagsasalita eh. Oo. Kasi yung... Ayun. Umilaw. Guys, naririnig ko may babae dun sa spirit box pero sobrang faint pero kung inuulit-ulit niya parang naintindihan mo. So itatry ni Ma'am L. Oo. Natawa na parang orb. Parang sit-sit lang. Sit-sit lang. Ilan talaga kayo dito? Wala akong marinig. Ayun, sit-sit. Ang onti sumagot. May kasama tayo dito. Nasaan? Meron tayo kasama dito? Kasama tayo dito. Dito pa May kasama tayo dito kay Tope. Nasaan? Sumisilip dito sa Kasi mga deserve ka na. elemento yun. Pero hindi dapat nandito eh. May elemento. Elemento ka ba? Hindi tayo alis, okay lang. Pero hindi dapat nandito. Parang may nagsasalita pero lalaki. Huwag mo muna. Oh, di ba? Hindi, may isa. Hindi, huwag mo muna. Ganun isa hindi dapat nandito. Go. Lag. Inabahan ako sa sinabi nila Boss Tabs at Shaman Tope dahil meron daw kaming na-invite na hindi naman dapat kasali sa aming ginagawang investigation. Sumabay pa ang sinabi ni Ma'am Ed na may boses na lalaki sa spirit box. Baka yun yun. Hindi yun yung lalaking naririnig. Yun sinabi niya, lalaki. Minatrack pa isa. Ha? Minatrack pa isa. Alpha. Kumain
Umayos ka dito, hindi ka namin kailangan, hindi ka namin pinatawag. Parang ano lang, sit-sit. Normal lang yun lang. Sabi mo, shaman. Hindi na rin, hindi yan. Isa pa, sige. Kunin mo lang ang energy mo, sabi mo, shaman. Shaman. Oh, Hindi na ako rin. hindi. Nandun na. Ay no. Oh, narinig mo? Gago. Kahit, May babae. Paligod mo. kaya pala ano ko? Sige, tuloy mo lang. Babae. Hindi ko shaman. Oh, narinig mo? Shaman, bumulong. Ang linaw nun. Pabulong, babae. Gusto ba ng kasal? Hindi ka ba makapasok? Hindi ka ba makapasok dito? Gumawa ka ng isang linya na akit kami. Tangina, di ako reaction video ginagawa. Nanonood ako eh. Lumipat kami sa taas na bahagi ng palapag para ipagpatuloy ang Hindi ako nag-reaction video, guys. Nanonood ako. Ang inang galing nila, boy. Go Sander. Galing, tangina. Galing. aming investigation. Nakakakilabot ang mga sagot na nakuha namin. Panoodin at pakinggan ang mga susunod na mangyayari. Gawin na kita ko yun dyan. Uy! May sumigaw ah. Wait. Pwede ka magsalita na. Sabi parang, ay! Hindi radyo yun. Sabi, uwi! Tangina, takot na Sabi si niya. Harry pag ganyan. Sabi, ay no, tulong! Oh. Isa pa, tatlo na yun. Tulong! Paiba-iba yung tone, pero alam ko isang babae lang to. Ano ka nang tutulungan? Ayaw mo sabihin yung pangalan. Wag! Yung wag niya parang ano eh, parang may humahatak. Oo. Sabihin yung pangalan ko siya ang patatagalin nila. Nawala na yung boses ng babae. Nawala na siya. Hindi na namin nakuha ng buong investigation dahil bigla na lang namatay ang aming main camera Kagi, ba't na namatay? hindi namin alam Hindi ko kung na siya bakit. marinig eh. Yung salita ng salita, nawala eh. Meron yung huling boses doon, parang alam mo yung ano, Kita siya. oo, parang, tas biglang fade yung boses na parang hinila, parang ganun. Legit. Nagdesisyon na din kaming tapusin ng aming investigation. Thank you. Napatunayan namin na sa pagkakaabandona ng morking ito ay naging tirahan na ito ng mga hindi may paliwanag na nilalang o spirito. Mm. Ito pinagusto kong tunog nito sa uli. So yun mga boss, ama mapagmahal, tangina tapos na tayo. Hindi tayo nag-reaction video sa ginawa natin. Natuwa tayong manood, walang niya mo. Takting yan. Ay na kasi ang galing nila. Ang galing nila mag ghost hunting. Ang galing nila kung magkuha ng evidence. The way ng pag-estes method ni Boss Ari, ni Manila Horror. Pero mas maganda yon para alam mo yung legitimacy. Tama ba? Ano basta pagkaka-legit? Yung kung nagtatanong nun is nasa labas ng nasa labas yung balsamahuan. Kasi konti lang na diferensya kahit sabi mo naka-headset yung pwede pa rin marinig yun eh. Pero di natin alam at ano naman, tayo na confirm naman din talaga na
Tsaka nakatakot siya, nakapag-try na ako ng STS method at nakakatakot talaga siya kung ano na. Meron, di ko pa, nawala ata yung video kong yun. Phone lang kasi yun eh. Basta na kay Boss Harry yun, meron kami nun yung sa sementeryo kami ng ganyan. Tangina, may nakita si Maisog. Tapos ako naman, yung mga tanong nila sakto, ilang kayo, babae, gano'n. Tangina, creepy nun, men. Creepy yun talaga. So yun na naman mga boss, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Yan, lagi niyo panoodin yung mga ganitong klaseng vlog ko, yung reaction video, kahit na simple lang, pero at least meron kayo napapanood na bago. Actually, hindi nga ako nag-reaction, nanood ako. Ganda kasi, mapapano ko talaga yung wow! The way ng edit, the way ng video roll, voice over, quality ng video, brightness, wala. Panalo. Deserve niya yung gantong views. Actually, nasa 100,000 views na yan. Deserve yan ni Manila Horror, ni Boss Harry at saka ni Ate Maris. At shoutout din sa mga nakasama niya rin. Si Ma'am El, kasama niya na pa si Ma'am El doon. Si Boss Tabs, saka si Shaman Tope. Yan. Nakakasama rin natin yan sila balang araw. So yun lang naman mga boss yan. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ganon din sa aking Facebook page at sa aking TikTok account. At maraming salamat kay Manila Horror at binigyan na naman tayo ng pagkakataon na makapag-reaction video sa isa niyang video. So yun lang naman mga boss piliin natin laging maging masaya at maging pagpapala sa kapwa natin. Whoop, whoop.